Ang Digmaan ng Dilim Part 3. Matapos ang labanan sa Stagiuliana, muling bumalik ang katahimikan. Ang hukbo ng dilim ay naglaho at ang araw ay sumikat, animoy nagpapahiwatig ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na hindi napansin ng mga natitirang mandirigma. Sa pinakaibabang bahagi ng bumagsak na lupa, sa kailaliman ng mundo kung saan bumagsak ang katawan ni Haring Sibarak at Dato Kalag, may isang nilalang na nakatingala sa itaas. Isang pares ng mga pulang mata ang unti-unting nagbukas sa madilim na kailaliman. Hindi pa tapos ang lahat. Sa ibabaw ng lupa, habang binibigyan ng parangal si Kapitan Mendez, isang matandang babaylan ang lumapit kay General Villacruz. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba at ang kanyang tinig ay nanginginig. General, may hindi tama. Napakunot noo si Villacruz. Anong ibig mong sabihin? Nararamdaman ko ang isang nilalang na mas matagal nang natutulog kaysa kay Sibarak. Isang bagay na mas malakas, mas madilim. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi. Biglang lumindol ang lupa. Boom! Nagkagulo ang mga tao. Ang langit na kanina'y maliwanag, biglang nagdilim muli. Mula sa itaas, nakita nilang may punit sa alapaap, isang itim na butas na unti-unting bumubukas. At mula roon, isang napakalaking anino ang unti-unting bumaba mula sa langit. Matagal ko kayong pinanunood. Ang tinig na iyon ay higit na mas malalim, mas malupit kaysa kay Sibarak. At sa gitna ng takot at kaguluhan, isang misteryosong lalaki ang lumitaw mula sa anino. Nakasuot ng itim na balabal at may hawak na isang espada na tila gawa mula sa kadiliman mismo. Ang tunay na hari ng dilim ay bumalik na. Sa gitna ng lumalalim na dilim, ang buong bayan ng Stagiuliana ay nabalot ng takot. Ang mga natitirang mandirigma, mga sundalo, engkanto at babaylan ay napaatras habang ang misteryosong nilalang sa balabal ay dahan-dahang lumalakad patungo sa kanila. Ang kanyang presensya ay parang mismong anino ng kamatayan. Wala nang liwanag na makapipigil sa akin. Bulong ng nilalang habang hawak ang kanyang itim na espada, na lumalabas ang makapal na usok na tila may mga kaluluwang nagdurusa sa loob nito. Si General Villacruz, bagamat sugatan pa rin mula sa laban kay Dato Kalag, ay humakbang paabante. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada ng apoy at sumigaw, "Sino ka? Ano ang pakay mo?" Dahan-dahang itinaas ng nilalang ang kanyang mukha at doon nila nakita ang dalawang pares ng pulang mata. Isa sa kanyang ulo at ang isa ay nakalagay sa kanyang noo na animoy isang ikatlong mata. Ngunit ang mas nagpayanig sa lahat ay ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Ako si Lakan Tiamat, ang unang hari ng kadiliman at ang tunay na pinagmulan ng lahat ng halimaw sa mundong ito. Nanlamig ang katawan ni Villacruz. Ang pangalang iyon ay matagal nang nawala sa kasaysayan. Si Lakan Tiamat, ang pinakaunang nilalang ng kadiliman, ang unang aswang at ang unang mandirigmang nagkanulo sa sangkatauhan noong unang panahon. Matagal nang inakala ng mga babaylan at diwata na siya'y nawala na sa mundong ito. Ngunit ngayong siya'y nasa harapan nila, alam nilang wala silang panama
sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, simulan na natin ang aking tunay na paghahari. Sa isang iglap, itinutok ni Lakan Tiamat ang kanyang itim na espada sa langit at isang napakalaking halimaw ang lumabas mula sa punit na alapaap. Ah! Isang dambuhalang nilalang, isang halimaw na may 10 ulo ng ahas, 2 pakpak ng paniki at katawan ng isang higanting uod na may libu-libong mata ang bumagsak sa lupa. Ito ang aking alaga, ang dakilang halimaw na si Bakunawa. Sa isang iglap, isang buong bundok ang kinain ng halimaw. Bam! Nayanig ang lupa at ang hangin ay napuno ng abo at usok. Ang mga sundalo at engkanto ay nagsimulang umatras. Si General Villacruz, bagamat puno ng takot, ay tumayo at sumigaw. Hindi tayo dapat sumuko. Ipaglaban natin ang mundo. Ngunit bago pa siya makatakbo papunta kay Lakan Tiamat, isang anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi mo siya kayang talunin mag-isa, General. Nagulat siya. Isang lalaking may suot na gintong balabal. May hawak na isang mahiwagang sibat na umiilaw sa liwanag. Sino ka? Tanong ni Villacruz. Mabilis nang umiti ang lalaki. Ako si Raja Sulaiman at ako ang huling pag-asa ng mundong ito. Sa gitna ng kaguluhan at takot, nakatayo si Raja Sulaiman. Hawak ang kanyang mahiwagang gintong sibat. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang sigla sa mga mandirigma ng liwanag. Ngunit si Lakan Tiamat ay ngumisi lamang. Isang patay na hari ang magtatangkang lumaban sa akin? Pulong niya habang ang kanyang pulang mga mata ay nagningning sa dilim. Raja Sulaiman, matagal nang tapos ang iyong panahon. Hindi natinag si Sulaiman. At matagal nang tapos ang iyong paghahari, Tiamat. Mula sa kanyang sibat, isang liwanag na mas maliwanag pa sa araw ang lumabas, na tila lumalagablab na apoy ng langit sa pangalan ng mga nawalan ng buhay. Sa ngalan ng liwanag, hindi kita papayagang magtagumpay. Sa isang iglap, tumalon si Sulaiman papunta kay Lakan Tiamat. Ang kanyang sibat ay nag-iwan ng gintong guhit sa hangin. Boom! Sa bilis ng kanilang banggaan, ang lupa ay bumuka, ang hangin ay nagliyab, at ang paligid ay yumanig. Si General Villacruz at ang kanyang mga natitirang sundalo ay napaatras habang pinagmamasdan ng 2 makapangyarihang nilalang na naglalaban sa ere. Si Sulaiman ay mabilis. Bawat galaw ng kanyang sibat ay nagiiwan ng sugat sa katawan ni Lakan Tiamat. Ngunit sa kabila ng kanyang liksi, si Tiamat ay hindi madaling matalo. Ganito ba kalakas ang inyong pag-asa? Sa isang iglap, pinuksan ni Tiamat ang kanyang ikatlong mata at mula rito ay lumabas ang isang itim na sinag na sumagasa kay Sulaiman. Baga! Tumilapon si Sulaiman pababa sa lupa, bumangga sa isang lumang templo at nabalot ng alikabok. Sulaiman! Sigaw ni Villacruz habang ang mga mandirigma ng liwanag ay nagsimula ng umatras. Habang si Lakan Tiamat ay bumababa mula sa ere, isang nakakakilabot na halakhak ang bumalot sa paligid. Wala na kayong pag-asa. Dahan-dahan niyang itinuro ang kanyang itim na espada sa mga natitirang mandirigma. Lulunukin ko ang mundong ito at wala nang makapipigil sa akin. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang mahiwagang tunog ang pumuno sa hangin.
Dugong-gungko! Isang malalim na tunog ng tambol, isang tunog na hindi pa nila narinig noon. At mula sa alikabok ng bumagsak na templo, isang figura ang lumabas. Nakasuot siya ng pulang balabal at sa kanyang kamay ay hawak ang isang espada na may apoy mula sa kalangitan mismo. Hindi pa tapos ang labang ito. Si Kapitan Mendez, buhay pa! Mula sa guho ng lumang templo, isang anino ang lumabas. Si Kapitan Mendez, buhay, ngunit may kakaibang anyo. Ang kanyang katawan ay tila lumiliyab sa loob, parang may apoy na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang kanyang mata ay nagliliyab sa kulay kahel, at ang espada sa kanyang kamay ay tila nag-aapoy ng bughaw. Ang apoy ng mga diwata. Nagulat si General Villacruz. Mendez? Paano? Hindi sumagot si Mendez. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang napakalakas na enerhiya. Dahilan upang umatras ang mga mandirigma ng dilim. Napangiti si Lakan Tiamat. Kaya pala. Ikaw ang pinili ng hiyas, ng liwanag, napakuyom si Mendez sa kanyang espada. Wala na akong pakialam kung anuman ang pinili sa akin. Ang mahalaga lang ay tapusin ka na ngayon. Boom! Sa isang iglap, naglaho si Mendez sa kinatatayuan niya at lumitaw sa likuran ni Tiamat. Ang espada niya ay nakataas. Mabilis. Whoosh! Napaatras si Tiamat, ngunit huli na isang malalim na hiwa ang lumitaw sa kanyang balikat. Nagulat ang Diyos ng Kadiliman. Ano to? Dugo. Ang dugo ng isang immortal na hindi dapat masaktan. Si Raja Sulaiman, na ngayon ay nakabangon na rin, ay ngumiti. Mukhang natagpuan na natin ang susi sa tagumpay. Ngunit si Tiamat ay tumawa lamang. Akala niyo ba, iyan lang ang lakas ko? Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang itim na alon ng enerhiya. Isang halimuyak ng kamatayan na agad bumalot sa paligid. Ang mga punong natamaan nito ay natuyo. Ang lupa ay naging abo. At ang hangin ay nagkaroon ng matinding alingasaw ng bulok na laman. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na anyo ng kadiliman. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang napakaraming itim na kamay. Bawat isa ay umiikot at gumagapang sa ere na parang mga ahas. Ang langit ay tuluyan ng naging itim at ang hukbo ng mga mandirigma ng liwanag ay nagsimulang mawala ng pag-asa. Ngunit bago pa lumaganap ang takot, hindi ka na muling makapaghahari. Tiamat! Si Kapitan Mendez at Raja Sulaiman ay sabay na umatake. Isa mula sa kaliwa, isa mula sa kanan. Ang espada ni Mendez ay nag-iwan ng bughaw na apoy sa hangin, habang ang sibat ni Sulaiman ay bumalot ng gintong liwanag. Dalawang puwersa ng liwanag laban sa hari ng dilim. Boom! Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan at sa isang iglap, muling lumiwanag ang kalangitan. Nagliyab ang langit sa banggaan ng kapangyarihan. Si Kapitan Mendez at Raja Sulaiman ay magkasabay na umatake kay Lakan Tiamat. Ngunit sa isang iglap, isang itim na pader ng enerhiya ang bumalot sa katawan ng Diyos ng Kadiliman. Boom! Tumilapon si Sulaiman at Mendez sa ere. Bumagsak si Mendez sa isang gumuhong gusali at si Sulaiman naman ay napahandusay sa putikang lupa. Hindi nila nasaktan si Tiamat. Naglakad si Tiamat palapit, dahan-dahan, tila wala man lang epekto sa kanya ang mga atake.
Nakakatuwa, sa loob ng libu-libong taon, walang nakapilit sa akin na lumaban ng ganito. Pero ito na ang katapusan niyo. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang isang itim na sinag ng kamatayan diretso kay Mendez. Mendez! Sigaw ni General Villacruz, ngunit huli na, Shwa! Sa isang iglap, isang gintong baras, nang liwanag ang humarang sa sinag ni Tiamat. Nagulat si Tiamat. Ano? Mula sa alikabok, isang napakalakas na enerhiya ng liwanag ang biglang lumitaw. Ang hangin ay uminit at ang lupa ay nayanig sa lakas nito. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi pa tapos ang laban na ito. Mula sa gitna ng pulbos ng bato, lumabas ang isang maliwanag na figura. Hindi isang tao, hindi isang engkanto, kundi isang nilalang na gawa sa purong liwanag. Si Mendez, ngunit hindi na siya isang ordinaryong mandirigma. Ang kanyang buong katawan ay nakabalot sa gintong apoy. Ang kanyang espada ay nag-aalab sa liwanag. At ang kanyang mga mata ay nagningning na parang araw. Siya na ngayon ang kampyon ng liwanag. Si Raja Sulaiman, na ngayon ay nakabangon na rin, ay ngumiti. Mendez, ikaw na ang susi sa pagtatapos ng digmaang ito. Ngunit hindi na tinag sila kan Tiamat. Kahit pa anong gawin niyo, ako ang tunay na hari ng mundong ito. Sa isang iglap, itinaas ni Tiamat ang kanyang itim na espada. At mula rito ay lumabas ang isang dambuhalang nilalang na gawa sa kadiliman mismo. Isang halimaw na kasing laki ng buong bayan ng Stajuliana. Lulunukin ko ang buong mundo! Ngunit bago pa niya maisakatuparan ito, hindi mo na kaya! Sigaw ni Mendez at sa isang iglap, lumipad siya paitaas, diretso sa puso ng halimaw ni Tiamat. Hosh! Sa sobrang bilis, walang nagawa si Tiamat kundi mapatingin. Hindi! Sa isang segundo, isang napakalakas na liwanag ang bumalot sa langit. Isang apoy na hindi kailanman na ipakita sa mundo. Pam! Nayanig ang buong kalupaan. Nagliyab ang hangin at ang katawan ni Lakan Tiamat ay napunit sa gitna ng apoy ng liwanag. Gaga! Sa huling pagkakataon, sumigaw ang Diyos ng kadiliman bago siya tuluyang lamunin ng nagliliyab na kapangyarihan ni Mendez. At pagkatapos, katahimikan, unti-unting bumalik ang liwanag sa langit. Ang mga ulap ng kadiliman ay naglaho at ang lupaing minsang napuno ng takot ay muli nang nagkaroon ng pag-asa. Tapos na ang digmaan. Tapos na ang pananakop ng kadiliman. Ngunit sa kabila ng tagumpay, wala na si Kapitan Mendez. Ang kanyang katawan ay naglaho kasabay ng pagsabog ng liwanag. Walang sino man ang nakakita sa kanya pagkatapos ng labanan. Siya ang nagligtas sa mundo, ngunit siya rin ang nawala, hurt. Si General Villacruz, Raja Sulaiman, at ang natitirang mga mandirigma ng liwanag ay nagtipon sa gitna ng Stajuliana. Ang kanilang puso ay puno ng lungkot, ngunit alam nilang hindi na sayang ang sakripisyo ni Mendez. Tumayo si Sulaiman at bumulong, babalik ang kadiliman balang araw, pero habang may mga bayani tulad niya, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan. At sa malayo, mula sa ulap ng liwanag, isang figura ang nakatayo. Isang lalaking may pulang balabal at isang ngiti sa kanyang labi. Unti-unting iminulat
ni Kapitan Mendez ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang sinaunang kisame ng isang kubo, gawa sa kahoy at mga dahon ng niyog. Amoy niya ang pinaghalong aroma ng insenso, halamang gamot at lumang papel. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang katawan. Para bang ang buong kalamnan niya ay pinaso ng apoy, ngunit sa kabila nito, buhay siya. Buhay siya. Imposible. Bulong niya sa sarili. Ang huli niyang naalala ay ang huling pagsabog ng liwanag. Ang labanan nila Kan Tiamat. Dapat ay patay na siya. Gising ka na. Napatingin si Mendez sa dulo ng silid. Naroon ang isang matandang lalaki, nakaupo sa isang mababang bangko, may hawak na itiman at lumang baston. Mahaba ang kanyang buhok at balbas at ang kanyang balat ay mistulang uling sa kaitiman. Sino ka? Hindi sumagot ang matanda. Tumayo ito at lumapit kay Mendez, saka inilapat ang kanyang kamay sa noo. Nito, biglang bumalik lahat ng alaala. Flash! Nakita niya ang pagsabog ng liwanag. Flash! Narinig niya ang sigaw ni Kan Tiamat habang lumulubog sa kawalan. Flash! Narating niya ang isang malalim na anino sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa gitna ng aninong iyon, may isang tinig na bumubulong sa kanya. Buhay ka pa dahil may mas malalim ka pang misyon. Nagising muli si Mendez mula sa panaginip. Nanginginig siyang tumingin sa matanda. Ano ang nangyari sa akin? Napangiti ang ermitanyo. Tinawid mo ang lambak ng kamatayan, ngunit hindi ka tuluyang nawala. May humila sa iyo pabalik. Ano? Sino? Lumapit ang matanda at pumulong. Ang Diyos ng sinaunang liwanag. Nanlaki ang mata ni Mendez. Sino ka talaga? Ngumiti ang matanda at sa unang pagkakataon, bumigkas siya ng pangalan. Ako si Apo Mangkukulam, ang huling tagapag-ingat ng mga lihim ng sinaunang mundo. Sa labas ng kubo, gumalaw ang hangin. Sa malayo, sa ilalim ng anino ng buwan, may isang nilalang na nakamasid sa kanila. Isang pares ng pulang mata ang nagningning sa dilim. Sa loob ng kubo, nakatingin pa rin si Kapitan Mendez kay Apo Mangkukulam. Pilit iniintindi ang kanyang sinabi. Ang Diyos ng sinaunang liwanag, tanong niya. Tumango ang matanda. Matagal nang may labanan sa pagitan ng liwanag at dilim. Mas matagal pa sa alam ng sangkatauhan. Ang hiyas na sumanib sa iyo noong labanan, hindi iyon basta kapangyarihan. Iyon ay ang piraso ng isang dakilang nilalang. Napakunot ang noo ni Mendez. Ibig mong sabihin, may isang mas makapangyarihang nilalang kaysa kay Tiamat? Tumango, muli ang matanda. Si Bathala ng Liwanag. Bathala. Bago pa makapagsalita si Mendez, biglang lumamig ang paligid. Hush! Nyanig ng kakaibang hangin ang buong kubo. Ang mga sulok ay nagdilim at sa isang iglap may aninong lumitaw sa labas ng bahay. Dalawang pulang mata ang nagningning sa dilim. Napalingon si Apo Mangkukulam. Dumating na siya. Sa isang iglap, pumasok ang anino sa loob ng kubo. Isang nilalang na binalot ng kadiliman, ngunit ang anyo ay tila isang matandang mandirigma. Payat, matangkad, at may hawak na isang matulis na itim na sibat. Ang tinig nito ay malamig, parang galing sa kailaliman ng impyerno. Sa wakas, natagpuan na kita, kampyon ng liwanag. Si Mendez ay agad na bumangon at hinawakan ang kanyang espada.
Ngunit bago pa niya ito mahugot, isang anino ang lumabas mula sa lupa at hinila ang kanyang braso. Gaha! Sigaw niya. Napangisi ang nilalang. Huwag kang magpumiglas, sundalo. Hindi mo pa naiintindihan kung ano talaga ang nangyari sa iyo at kung sino ang tunay mong kalaban. Sa isang iglap, lumitaw ang isang mahiwagang marka sa noo ni Mendez, isang simbolo ng araw na pinaliligiran ng mga lumang sulat ng sinaunang panahon. Napatitig ang nilalang dito. Kaya pala, hawak pa rin ng mga aninong lumabas mula sa lupa ang katawan ni Kapitan Mendez. Pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga kamay. Ngunit napakabigat ng kapangyarihang bumabalot sa kanya. Huwag kang magpumiglas, kampyon ng liwanag, muling bulong ng nilalang na may perlang mata. Masasaktan ka lang. Lumingon si Apo Mangkukulam sa nilalang. Ikaw, hindi kita inaasahan na magpapakita ngayon. Napangisi ang nilalang. At ikaw, matandang salamangkero, akala ko'y matagal ka ng patay. Sino ka ba? Sigaw ni Mendez habang pilit na lumalaban sa mga anino. Ano ang gusto mo sa akin? Lumapit ang nilalang at sa ilalim ng anino, lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Isang lalaking mandirigma, nakasuot ng itim na baluti na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa pula. Ako si Lakan Itim, bulong niya. Ang huling sundalong aswang ng Imperyo ng Kadiliman. Nanlaki ang mata ni Mendez. Aswang! Tumawa ng mahina si Lakan Itim. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng mga mabababang uri ng aswang na nakalaban mo noon. Ako ang pinakadakilang mandirigma ng madilim na panahon. At ngayon, may misyon akong dapat tapusin. Tumingin siya kay Mendez at itinuro ang kanyang noo. Ang marka sa iyo, iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Napahawak si Mendez sa kanyang noo. Ang mahiwagang simbolo ng araw ay bahagyang nagliliyab. Parang may sariling buhay. Ano ang marka na ito? Sigaw niya. Sumagot si Apo Mangkukulam. Ang sagisag ng bathala ng liwanag, ang patunay na ikaw ang napiling tagapagmana ng kanyang kapangyarihan. Tagapagmana, bulong ni Mendez. Pero, bakit ko ito nakuha? Lumapit, si Lakan Itim, bumuntong hininga at bumulong ng isang nakakagimbal na revelasyon. Dahil hindi ka na isang ordinaryong tao, isa ka ng kalahating Diyos. Nakaharap ni Kapitan Mendez si Lakan Itim, ang huling sundalong aswang ng Imperyo ng Kadiliman. Ang revelasyon ay nagbigay ng matinding bigat sa kanyang isipan. Hindi na siya isang ordinaryong tao, kundi isang kalahating Diyos. Ngunit wala nang panahon para magtanong. Sa labas ng kubo, dumadagundong ang lupa. Sa di kalayuan, isang napakalaking itim na portal ang bumukas. Lumabas mula rito ang hukbo ng kadiliman, libu-libong aswang, engkanto ng dilim, at mga kaluluwang walang kapayapaan. Sa gitna ng hukbo, si Tiamat mismo ang lumitaw, mas makapangyarihan kaysa dati. Kapitan Mendez! Sigaw ni Apo Mangkukulam. Panahon na upang gamitin mo ang totoong kapangyarihan mo. Sumabog ang liwanag mula sa katawan ni Mendez. Ang kanyang balat ay nagningning na parang ginto. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang araw.
ang kanyang lumang espada ay biglang nagbago. Naging isang napakalaking espadang gawa sa purong liwanag para sa sangkatauhan. Sigaw niya at lumipad patungo sa kalaban. Nagtagpo ang dalawang magkaibang kapangyarihan, ang kadiliman ni Tiamat laban sa liwanag ni Mendes. Ang kanilang mga espada ay nagbanggaan, nagpakawala ng alon ng enerhiyang yumanig sa buong kalupaan. Sa isang iglap, sumali sila kanitim. Ngunit sa halip na tulungan si Tiamat, itinulak niya ito pabalik sa portal ng kadiliman. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Tiamat, pilit na lumalaban. Ang digmaan na ito ay hindi dapat magpatuloy. Sagot nila kanitim. Panahon na upang tapusin ito. Gamit ang huling patak ng kanyang lakas, ginamit ni Kapitan Mendes ang espada ng liwanag upang putulin ang portal. Isang nakakabinging sigaw ang lumabas mula kay Tiamat habang hinihigop siya ng portal pabalik sa kailaliman ng kanyang mundo at sa isang iglap. Tumahimik ang lahat, nagwagi ang liwanag. Pagkalipas ng ilang araw, muling sumikat ang araw sa bayan. Ang mga tao ay nagtipon sa gitna ng bayan upang ipagdiwang ang tagumpay. Si Kapitan Mendes, bagamat sugatan at pagod, ay lumapit sa natitirang mga mandirigma. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo, sabi niya. Lumapit sila kanitim at tinapik siya sa balikat. Ngayon, ikaw na ang bagong tagapagtanggol ng liwanag. Gamitin mo ang kapangyarihan mo upang protektahan ang mundong ito. At sa huling pagkakataon, nawala sa hangin ang katawan nila kanitim. Dala ng hangin ang kanyang espiritu sa kabilang buhay. Ang aral ng kwento, mga ka-amazing, ipinakita ng kwentong ito na hindi kailanman magwawagi ang dilim sa puso ng taong may tapang, malasakit at pananalig sa kabutihan. Kahit gaano pa kadilim ang mundo, palaging may liwanag na lalaban para sa atin. At higit sa lahat, hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Nariyan ang ating pamilya, mga kaibigan, at ang pananalig natin sa kabutihan. Maraming salamat, mga ka-amazing. Ito na ang pagtatapos ng ating kwento, ang Digmaan ng Dilim. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe sa YouTube channel na Amazing ATV Fusion and Tagalog Stories. At syempre, i-follow na rin kami sa TikTok, Amazing ATV Fusion, para sa mas marami pang kwentong puno ng aksyon, kababalaghan at misteryo. Maraming salamat, mga ka-amazing. Hanggang sa susunod na kwento.